Hi everyone, I'm Mika, Program Consultant of Jellyfish Education Philippines, and soon to be one of our students in Japan. So I work in Jellyfish Education Philippines during the pandemic. So I was retrenched from my previous job. Then when the pandemic was a bit disappearing, that was when I decided to look for a new job. So actually medyo funny yung story because it was in 2022. So I was just scrolling sa Facebook and then I saw the hiring ad of Jellyfish Education Philippines. And kilala ko na si Jellyfish na nagpapadala sila ng students sa Japan. So sabi ko, try ko ba? But at that time, may South Korea trip kami na family. So nisip ko, baka kapag mag-apply ako, tumawag sa Korea. Ako sasabi ko, wag na muna. So pagdating ko, pagbalik ko sa Korea, kung makita ko ulit, I'll take that as a sign. Mag-apply sa Jellyfish Education Philippines. Pagkabalik ko ng Philippines na after 1 week kaming nasa Korea, in the morning na bumalik kami sa Philippines, pag-scroll ko talaga na Facebook, dumaan uli yung ad talaga. So sabi ko, hala, ito na yata yung sign talaga na mag-apply. That moment talagang hinanap ko yung resume ko. Sinend ko kaagad sa HR ng Jellyfish. Then after ilang hour lang yata, biglang may na-receive na ako message from HR kay Miss Joy na for phone interview na. So sabi ko, hello, sige, game naman ako. And then, actually medyo masama yung pakiramdam ko noon. Tapos nag-phone interview kami, then naka-receive ako ng message na for final interview na with our sales director. So parang days pa yung pagitan. And then, nung nag-interview na ako kay Miss Bernadette, yun, actually, hindi ko din makakalimutan yung interview na yun kasi kumaga parang naging emotional sa akin because siyempre Japan. So yung passion for Japan and also yung studying Nihongo, kumaga parang bumalik sa akin. Pareho kami ni Miss Bernadette na medyo emotional nung interview na yun. Actually, may sakit ako noon. Nilalagnat. So, hindi ko alam na may COVID na pala ako noong time na yun. Nakuha ko yung job offer, nasa isolation pa ako. Siya yung blessing during dun sa time na medyo, syempre, nakaka-down. Kasi noong time na yun, medyo ano pa yung COVID eh. Syempre, meron kang sakit na marami nang nawala, marami nang naapektuhan. So, talagang depressing yung time na yun. And biglang isang araw na tanggap ko yung job offer. Yun yung magpasaya ng time na yun. So, talagang blessing si Jellyfish sa akin nun. And then, buti na lang parang 2 weeks ang binigay nila sa akin sa pag-complete ng documents kasi nasa isolation pa ako. So, hindi ko pa magawa yung document. So, after na isolation, nag-complete na ako ng documents. And talagang sobrang smooth lang talaga. Yung dati kong work, lahat halos lang documents sa akin, pin-provide na sa akin. So, parang sabi ko talagang kumag-according siya sa plan ni Lord para sa akin. And then, yun, ang naging main reason ko talaga to join Jellyfish Education Philippines is that as a program consultant is that I share the same dream sa students. So, parang nakakausap ko yung mga students na pareho ng goal sa akin. Sa mga younger years, during mga student years pa, talagang ayun yung goal ko. Magkaroon ng career sa Japan. So, it's like a dream work for me kasi na-share ko yung passion ko sa Japan. Then, kasi naka-visit na rin din ako doon. And then, pareho ng interest din sa mga students. And then, parang ang saya na makita na nire-reach na nila yung dream nila through yung help ko at saka ni Jellyfish. So, kaya talagang sobrang blessing sa akin nung job as a program consultant sa Jellyfish. Lalo na kapag nakikita ko na yung students na pupunta na sila doon, then nakikita ko yung mga activities nila. Parang sobrang fulfilling, very delightful experience as a program consultant. From program consultant to student. So, I started working in Jellyfish October of 2022. And then, so from program consultant, as I mentioned kanina, magiging student. Actually, student na ni Jellyfish. Kaya ako nag-decide na mag-join sa program. Well, as I mentioned then it has always been my dream nung bata pa. Actually, during college pa, ito na yung plan ko talaga. But because of certain factors that I have to consider, kumbaga, pinut aside ko muna.
yung dream kong yun. And then, nung napunta ako sa Jellyfish, nakita ko yung process and nakita ko yung pag-fulfill ng goal o yung mga dreams ng mga student ko. So, parang napaisip ako na parang gusto ko din. Parang okay naman na, nakasettle na yun sa family, yung sister ko lawyer na, yung dad ko retired na rin sa work. So, napaisip ako na parang ang saya na nakikita ko yung students ko na they're reaching their dreams. So, parang naisip ko na it's time naman na ako naman yung mag-reach dun sa long post dream ko. Kaya nag-decide ako na from program consultant, nagsabi ako sa Jellyfish ng plan ko and yung tungkol sa dream ko yun. And very supportive talaga, as in everyone. Very supportive. Nung sinabi ko yun, halos lahat nag-celebrate. Isa-isa akong nilapitan na, At Mix, ikaw na student ka na namin, ganyan. So parang sobrang fulfilling na nung nag-decide ako maging student. Hindi lang ako basta as a student, pero part pa rin ako ng Jellyfish. And I think this is the first time, kaya sobrang special din talaga din. Ito, for me, not only for me, pero pati sa Jellyfish Elevation Days. So, why Kyoto Minsay? One of our responsibilities as program consultants is kinikilala namin yung mga partner schools. So, during my first weeks sa Jellyfish, inisa-isa ko yung mga partner schools natin. Doon pa lang, ang nakakot ng attention ko talaga is Kyoto Minsay. So, parang naisip ako, pag mag-aaral ako, parang dito gusto kong mag-aaral. Yung pa lang, doon pa lang, manifest na kagad. One of the reasons is siguro yung location is Kyoto. So, I've been to Japan several times na rin. And yung Kyoto talaga yung nakaliw na impression sa akin. Na parang, if magsistay ako sa Japan, doon ko gusto magstay. So, dahil hilig kasi ako sa culture, sa history ng Japan, and syempre Kyoto, di ba? Maraming historical places. Kaya, yun, isa sa reason is yung location. Then second, Kyoto Minsay kasi nakikita ko yung activities nila sa Facebook. Very active sila sa Facebook. So, ang dami nilang activities na hindi lang siya asin yan sa Nihongo learning, pati exposure sa culture, pati yung sa mga traditions, may mga field trips din sila, and also, actually meron mga clubs. Kasi according sa iba nating students na marami silang clubs na pwedeng salihan. And then, mayroon din sila mga sports. Parang ang saya lang na nakikita yung iba-ibang activities dun sa school. So, hindi lang siya aral lang. So, matututo din kami ng Nihongo. Yung pag-apply, pati yung pakikipag-salumuha sa ibang students, lalo na sa mga iba-ibang nationality. So, I think maganda din siyang exposure, maganda din siyang experience. Isa pang reason is that nung February of this year, pumunta kami ng friend ko sa Kansai. So, pumunta kami sa Kyoto. Minute ko yung mga students natin doon. Yung kwento talaga nila, sobrang masaya. Ang dami nilang kinwento na pati ako na parang mag-aaral ako dito din yung gusto ko. So nakita ko kasi maganda yung feedback ng mga students din. Nakita ko din yung pagiging hands-on ng mga staff sa mga students kasi kapag may batch tayo sa Jellyfish na pupunta ng Minsay, yung staff din nakakausap din nila students. So ganun sila ka-hands-on na kapag may kailangan sila student, personal nag-answer ng concerns yung mga staff ng Kyoto Minsay. So yun talaga yung isa din sa reasons na pagpili ko dun sa school. Kasi nakita ko na maaalagaan yung mga estudyante dun sa school. Expectations sa Japan. Expectation, di ko siya masyado inisip kasi ang goal ko talaga, kumbaga ang priority is to study talaga. To study the language. So, kung expectation that yung andun na ako, so mas marami na akong chance na magamit siya na daily basis na hindi ko lang siya matutunan by the book, but also kung paano siya gamitin effectively. Then, yun, andun na lahat, and siguro mas marami ding opportunities din to learn more dun sa culture and tradition nila, which is very important in learning a language. And then, siguro expecting din na marami din akong maging new friends. Tapos, siyempre, iba-ibang nationality kami doon. Siyempre, mayroong time na masarap mag-aral na mag-isa. Pero meron din time na masarap mag-aral na may kasama. And parang lalo na kapag kapon, mareho kayong nag-aaral, kung magabawas sa homesickness. Tapos, yung expectation, wala pa masyado. Kasi syempre more on excitement pa lang sa magiging journey ko sa Japan as a student. Goal after the program. To be honest, of course, ang iniisip ko right now is work.
to have a career after the program. Pero yun, hindi natin alam din yung mangyayari during those time. So, hindi ko naman talagang yun na talaga yung target. Though, of course, ayun talaga yung pinaka-goal o yung target na after ng program, maging qualified enough para magkaroon ng career sa Japan. And at the same time, makatulong pa rin actually sa Jellyfish na makahikayat ng students sa Japan, lalo na sa magiging school ko din. So that's my story. That's my story. Mika na program consultant, now student na. Siguro message na lang for those who are also aspiring students sa Japan. Pag plano talaga yan sa'yo, babalik at babalik. Like yung nangyari sa akin, isa sa pinakamahirap talagang kalaban sa sarili. There were times na hindi ko lang siya pinos yung dream na yun. Kumbaga, tinry ko siyang hindi naisipin or hindi na siya i-pursue. Kasi maraming ibang factors Maraming kailangan i-consider. So, may time din talaga na hindi ko na siya inisip o hindi ko na siya kinonsider na i-reach yung dream na yan, lalo na sa age ko na rin naman. Pero pag para sa'yo talaga, it will really find different ways na bumalik sa'yo. Parang nangyari sa akin, parang bigla lang siyang bumalik na parang gusto ko nang i-pursue yung dream ko. Siguro there will be times yung dream mo, you will try to close your eyes from it. Pero if it's for you, talagang gagawa ng ways si Universe, si Lord, para bumalik. Kumbaga, yung plans niya sa'yo ang matupad. Don't close your doors kasi maraming pwedeng mangyari. Miracles will happen every minute, every second. Talagang take the opportunity na meron sa inyo and follow your dreams. Kasi hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi para sa'yo. And then, for those who share the same dream, for those who are aspiring to be a student in Japan, Jellyfish Education Philippines will be with you right from the start hanggang sa pagpunta niyo sa Japan. So, yung process, it's not very smooth. That's why Jellyfish is there to help you. So, lahat ng process, lahat ng pag-coordinate, Jellyfish will be there with you para at least yung dream mo sa Japan, mas possible na siya through the help of Jellyfish. And don't doubt yung plans din, lalo sa dream natin. So, Jellyfish will be with you para matupad yung dream sa Japan. So, if you're interested, kindly reach out sa Facebook account namin, answer the assessment form. So, our program consultants, we discuss the programs with you and soon, kayo naman ang papuntang Japan as students.